Number 5, humility, being willing to encourage one another and rejoice in each other's successes. Hallelujah. Masdan niyo po yung nasa baba. Kapag ito po ay naging attitude natin, mga kapatid. Amen po ba kayo doon, no? Tingnan niyo po yung nasa ilalim. Nakakayam ni Peter. These 5 qualities go a long way toward helping believers serve God effectively. Wow! Epektibo pong pamamaraan, mga kapatid, para maisulong natin, maisakatuparan natin ang iba't ibang ministeryo ng Diyos. Hindi lamang po dito sa loob ng iglesia po, at maging sa labas. Na isusulong po natin ang mga iba't ibang gawain ng Diyos. Hallelujah, naalala ko po yung mga nag-LOL po, no? Saludo po ako sa inyo, sa pagtupad niyo po. Sa programa pong ginawa ng church. Nakakapag-evangelize tayo. Naipapadama natin sa mga tao na taga-roon sa lugar po na kung saan ninyong ginagawa ang gawain ng Diyos. Ay, sasagawa po ba natin, no? Amen. Kung ang lahat po, no? Sabi ni Apostol Pablo, kung ang lahat ay tumutupad sa iba't ibang gawain na inaatang sa atin ng Diyos. Ngayon niyo po, ang iglesia ay tumatatag. Pagmasdan niyo po inyong mga sarili. Tumatatag, tumitibay, at lumalago. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa Ephesians po yan, mababasa niyo. Okay, nagbigay po ng mga elemento po, si Peter, kaya po huwag natin kalilimutan. Napakaganda pong pag-uugali yan. Good conduct. Okay, tuloy tayo. Sige na po, tuloy-tuloy tayo, Nais ng Diyos na talaga pong hubugin tayo, no? Kasi po, kung sasabihin lang namin na kayo'y maghanda sa muling pagparito po ng Diyos anak, ng Panginoon sa Kristo. Pag sinabi lang namin handa, maghanda kayo at magbantay. Pero kung hindi naman talaga tayo nahubog sa salita ng Diyos, masasabi ba natin handa tayo? Hindi rin po. Kaya po tignan nyo, babaguhin tayo ng Diyos, no? Kay John, sinabi niya, dapat na isilang kang muli sa pangalawang pagkakataon. Tingnan niyo po, no? Kay Peter, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Pambihira, no? Ang salita ng Diyos ang muhubog sa iyong pagkatao. Yan po, iba't ibang pananaw nila. Kay James naman po, no? Kay Santiago, sabi niya, maging matalino kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Tingnan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya dyan, kayo'y maging mapagpakumbaba. Huhubugin po tayo, dati tayo. Bakit po sinabi ng Diyos na maging mapagpakumbaba? Sapagkat, tingnan niyo po, ang lumang kaisipan natin, ang lumang pagkatao natin ay napakataas ng ere. Mapagmalaki. Aminado po ba tayo lahat, mga kapatid? Aminin natin, Kasi hindi po isusulat yan sa banal na kasulatan kung hindi totoo yan. Na nakita ng Diyos. Narinig yan po, no? Sa bayang Israel. Nang sila po ay naglalakbay sa ilang. No? Sinabi po doon, no? 40 years silang tinuruan ng Diyos na matutong magpakumbaba. Hindi reklamador. Ayaw ng Diyos po yun, no? Kayo'y maging mapagpakumbaba, manghinahon, at matyaga. Totoo pong lahat yan. Wala tayong katyagaan. Minsan, bara-bara ang ating pananalita.
Hindi tayo nagiging mahinahon. Nakakalimutan natin ang mga katuruan ni Jesus. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Magkaraya tayo mga kapatid. Yun ang naisin ng Diyos. Paano po dadaloy ang masaganang pagpapala ng Diyos? Nababarahan po ng pag-uugali ng luma nating pagkatao. Ayaw dumaloy ang masaganang pagpapala. Makikita niyo po tayo pagpapalaki ng Diyos. Susunod, talatang 32. Sa halip maging mabait kayo at maunawain. Husband and wife, mga anak, ang mga kapatiran. May kanya-kanya tayong tungkulin. Alam ng Diyos ang ginagalawan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa mag-asawa, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga anak, at maging sa church. Sa halip maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Kailangan po magpatawaran talaga eh. Tingnan niyo po, kung hindi tayo magpapatawad sa isa't isa, lalo na sa ating tahanan, iisang bubong, kung walang nangyayaring kapatawaran, masaya po ba kayo? O malulungkot? Hindi. Puro kalungkutan ang inyong magiging buhay. Pero pag susundin po natin, no, yung mga tuntuning ito, no, na magkaroon tayo ng mabuting asal, mga kapatid. Next, tatanggap tayo ng gantimpala. Amen. Kapag ang salitang napapakinggan niyo po, no, plus, isinasabuhay mo ito, kapatid, tatanggap ka ng gantimpala. Hindi po magbibigay ng kautusan ng Diyos nang wala tayong benepisyo o benefit na matatanggap. Tingnan po natin sa mga sumusunod na talata. Huwag ninyong, titignan po, instruction ng Diyos para tanggapin natin yung masaganang pagpapala ng Diyos. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Wala tayong karapatan, mga kapatid, na gumanti ng masama. Hayaan natin ang Diyos na gumanti para sa atin na ginawa ng masama. Amen? Hayaan po natin, no? Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Huwag kayong, ibig sabihin, huwag kayong gaganti, huwag kayong magre-react. Sa halip, pagpalain ninyo sila. O yung mga bumabato sa atin ng masama, mga kapatid, ang sukli ng Diyos, ang turo ng Diyos, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Pag sinunod niyo po yan, tingnan niyo po yung promise ng Diyos. May karapatan ka, kapatid, na tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Sunod, kapatid. Yan na po, tingnan niyo po ha, kung paano tayo hinuhubog ng Diyos. Physically, spiritually, mentally, even emotionally. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Sino po ba sa inyo? Gusto niyo bang maging payapa at masaganang ating buhay? Sino pong tatanggi? Kahit ako, gusto ko yun, no? Natutulog ako ng payapa. Walang alalahanin. Hindi ka natatakot na baka pasukin ka ng ng masamang loob o magnanakaw o maaaring pagbantaan ang iyong katahimikan o ang iyong buhay. Amen, ha? Ang mga nagnanais ng payapa at
saganang pamumuhay. Okay, ano po yung sinabi? Dila nila'y pigilin sa pagsasabi ng kasamaan. Lahat tayo may dila eh. Meron po bang walang dila dito? Okay ha? Sino ang dapat magbantay sa'yo? Kung ako may dila, sino magbabantay sa aking dila? Para makapagsabi ng kasamaan. Ako ang magbabantay. Ikaw, tayong lahat ang magbabantay sa sarili nating dila. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Just to listen lang mga kapatid. Listen carefully, then obey and follow. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos. Mapayapang buhay at saganang pamumuhay. Kapag isinagawa mo yan, no? Ano po, tingnan niyo po ha. Kayo lang po, may karapatan yan, mga kapatid. Nasupilin ang sarili-sarili nating dila. Ay napakahirap naman po kung darating pa tayo sa punto na ang pastor niya pa po ang susupil sa atin. Hindi po ba napakasakit naman? Dahil sa matabil natin na dila. Nakakahiya po, no? Nakakalungkot. Okay, tuloy tayo. Verse 11. Ang masamay, iwasan na. Pag alam natin masama, iwas ka na. Lumihis ka na ng landasin. At ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan. Buhay na mapayapa. Amen po. Yun po ang pinakananais-nais ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na maging buhay lahat ng mga mananampalataya. Yan ang gusto niyang buhay natin. Ayaw niya na magulong pamumuhay para sa atin. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Verse 12. Pagmasdan niyo po ang Diyos. Tulog po ba ang Diyos? Pumipikit po ba ang Diyos? Kanta nga po si Gary, Sikot ka. Natutulog pa ang Diyos. Sabi niya, natutulog pa ang Diyos. Hindi po ba? Pakinggan niyo po, no? At isa puso po natin, no? Ang salita ng Diyos. Yan po ang mag-iingat sa ating paglaging laman ng ating isip. Nakikita ako ng Diyos. Yan ang mag-iingat sa atin para tayo magkasala. Kahit saan kayo magpunta, nakikita ako ng Diyos. Okay, ang mga mata ng Panginoon, kanino po nakatuon? Sa mga namumuhay ng matuwid. Sino po ba yung mga namumuhay na matuwid? Yung mga tao po na tumalikod sa kasamaan at tinaldan ang paggawa ng kasalanan. Kaya po sinasabi sa Biblia, ibinilang na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa kanilang pananampalataya. Amen. Sa Hebro po sa aklat po ng Hebreo. Okay, ang kanilang panalangin, sayang po ba ang ginagawa ng panalangin ng taong matuwid? Nasasayang po ba? Tingnan niyo po. Pinakikinggan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, tingnan niyo po, pagmasdan yung buhay natin noon at sa mga nakaraang maraming taon ngayon, hinuhubog tayo ng Diyos.
Kaya ibinibilang tayo matuwid ng Diyos. Sinusunod natin. Hindi lamang napapakinggan natin ang salita, kung hindi isinasagawa ito. Iyan po yung mga nabuhay na Kristiyanong matalino. Ngunit ang masasama, pakinggan niyo po ang masasama, ay kanyang sinasalungat. Alam niyo po ba yung sinasalungat? Sarado ang tenga ng Diyos. Kapag ka namuhay tayo sa kasalanan, imposibleng pakinggan ka ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos yung mga taong namuhay na matuwid, sumunod sa batas, kautusan at tuntunin ng salita ng Diyos. Purihin ang iyong salita, Panginoon. Okay? Sunod, kapatid. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama? Very practical po yan, no? Sino ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Tingnan niyo po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kung ipinapamuhay natin ang kabutihan sa pamamagitan ng ating pamumuhay, meron po bang gagawa sa atin ng masama? Wala po. Wala. Huwag niyo pong pagtakhan kung tayo po, no, sa buhay natin ito, ay gumagawa pa rin ng kasamaan. Darating po talaga ang takdang panahon. Babalik sa iyo. Masama rin. Practical na practical po yan, mga kapatid. Hallelujah. Next. At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakaranas po ba kayo ng pag-uusig? Mga kapatid, pinagpala kayo kung nararanasan ninyo ang pag-uusig ng iba't ibang tao dahil sa inyong pananampalataya. Huwag kayong matakot. Sabi po ng Diyos, huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Tingnan niyo po, meron tayong tagapagtanggol. Alam ng Diyos lagi nakatingin siya sa mga taong matuwid. Alam niya kung sino yung kumakalaban sa iyo. Alam niya ang kalaban mo. Hallelujah. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mapagabag. Ako ang makikipaglaban para sa iyo. Diba? Nakita niyo po yung buhay ni David, na? Next. Meron pa po tayong 10 minuto. Sa awit, no? Minention po ni Peter yung sinasabi po sa awit, Kabanata 34, talatang 2, no? Sino ang gusto ng mahabang buhay? Tignan ko nga po, kung kayo'y nagbabalak na humaba ang inyong buhay. Sino po? Taas ang kamay. At tingnan niyo po, nakatingin sa tingin po. Huwag niyo po ibaba. Sige po, pakita niyo sa Full Gospel Church po tayo. Lalahanin niyo po, pinaniniwalaan natin ay ang salita ng Diyos. Gusto niyo po bang umabot ng 120 taon? Ayun yung tumaas. Inaalaala niyo po kung sino magpapakain at mag-aaluga sa inyo. Inaalaala, huwag niyo pong alalahanin yan. Hayaan natin ang Diyos. Life is pa ng natin, ng buhay natin. Siya po nakakaalam niyan. Okay, bilangin po natin. Ako po yung konting na lang po. Papanik na po ako sa 70. Praise the Lord. Okay, nasa 69 na po tayo, no? Tumatakbo. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dalawa po ang tinatanong niya. Okay, sige po, taas lang kayo, no? Hindi naman kayo pinagbabawal. Okay, praise the Lord, Okay, sunod. Ayan. May mini-mention po siya, Tingnan niyo po. In-highlight natin yung dila.
Yan, kaya sinabi ko po sa inyo, kayo ang sasaway po dyan. Kayo po ang magsusupil at magtutuwid po ng ating mga pananalita. Sabi niya dyan, sinong may gusto na mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Susupilin natin po, ano? Kaya po, bago tayo magbitiw ng pananalita, alalahanin natin ang Diyos. Nakamasid sa atin ang mata ng Diyos. Amen po ba? Para maging maliwanag, ano ba? Kahit saan po kayo magpunta, sa ibang bansa o saan man sulok ng daigdig. Kapag ka ang salita ng Diyos nandito po, isinulat ng mga apostol sa isip ng tao at ang role po ng Diyos, inukit ng Diyos sa puso ng tao. Kaya hindi po mawawala ang salita ng Diyos. Amen po ba? Opo, nararanasan natin yan 24/7, laging nagpapaalala sa atin ng buhay at mag-isang salita. Dila mo pigilin sa paghabi ng kasamaan. Sabi niya dyan, no? Ano po ba ang pinapakita? Tuloy lang po tayo, kapatid. Sabi po ni Santiago, tignan niyo po kung gaano po kakaiba ang kaisipan ni Santiago. Makikita niyo po ang mga iba't ibang instrumento, iba't ibang pagsasalarawan na ginawa ni Apostol Santiago noong mga kapanahunang siya po ay nabubuhay kasama po ng Panginoong Hesus. Ito po yung mga natutunan niya. Mga iba't ibang turo ng ating Panginoong Hesus. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Tama po ba? Sino po ba yung hindi nagkakamali dito? Ako po, pag tinanong nyo, nagkakamali ako. Pero binigay niya po Tingnan niyo po, binigay niya. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kaya po, bago natin sasalitain, pag-isipan po muna natin para hindi tayo sumablay. Amen po ba? Re-rendehan muna natin ang ating sarili. Pag alam nating mali at makakasama sa kapwa, kapatid, ikaw mismo na may dila ang susupil. Amen? Okay. Yan po lahat nagkakamali, pero kung ayaw niyo pong hindi kayo magkamali, mag-isip po tayo ng malalim bago natin bitiwan. Okay, susunod. Wow. 5 minuto pa, salamat po. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, isang pagsasalarawan. Kabayo po, nakakita po kayo ng kabayo? Okay, nakikita niyo po yung renda? Ayan yung renda po. Ano, yung tali, yung lubid. Kapag ka binatak niyo po ang kabayo pakaliwa, saan po siya pupunta? Pakaliwa po, pag hinatak niyo, saan siya pupunta? Akala ko sa kanan. Okay, kaliwa rin siyempre. Kaya po may renda, manibela po yun. Hindi naman pwede natin lagyan po ng manibela yung kabayo, yung batak ng kabayo. Hindi po renda po yan, no? Pansinin niyo po yan, Okay, Ito'y napapasunod natin at napapabaling kaliwa man o kanan o saan nating naisin. Amen po tayo doon, no? Kaya po gumagamit sila ng mga pagsasalarawan sa kanilang pangangaral nung kapanahunan nila para maging maliwanag. At tandaan niyo po, ganun din ang ating dila. Praise the Lord. Okay, tuloy tayo. Gayun din ang barko. Kabayo, barko, kahit na ito'y napakalaki. Hindi rin, mga seaman Yung mga seaman, no? Ang lalaking barko ng sinasampahan nila.
mga luxury ship, no? Cruise ship, no? Pamayayamang tao na paikot-ikot sa iba't ibang bansa, no? Gayun din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto. Tingnan niyo po, yung nagmamaniobra. Yung piloto. Pag ang maneuver niya po ay pakaliwa, gagalawin niya po, no? Yung maneuver nito, gusto niyang pakanan. Pero po, pag tinitignan niyo, ang liit lang po ng timon. Pero napapakilas niya ang napakalaking barko. Sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Iba't iba po yan ang pagsasalarawan. Next. Last 2 minutes na po ako, ha? Para hindi po ako magmulta. Sorry po, joke lang. Joke lang po yun, Pastor Dante, ha? Ikaw nakikinig dyan. Okay, ganyan din ang dila ng tao. Tingnan niyo po, ano? Imamaneuver natin ang ating dila. Kailangan marirendahan natin to parang kabayo. Kung hindi naman, ito naman po ay nangangalugan na barko. Kailangan pong magaling ang nagpipiloto nito. Sumusunod sa inyo po. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi. Amen po pa, maliit lang po bang bahagi ito ng ating katawan? Lagi nakatago ito eh. Pag kumakain tayo ng ice drop, mapapansin niyo po yun, ha? Tapos yung ice cream na sa cone, lumalabas yung dila. Dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit ano ang ginagawa niya? Napakalaki na mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablag ng isang maliit na apoy ang isang napakalawak na kagubatan. Ganyan po, no? May nagtapon lang ng sigarilyo. Walang apoy po yun, no? Baga lang. Alat na po yan. Yan ang dilat. Okay, tayo lahat, mga kapatid. Gusto ko pong tapusin ka. Tapos na po yung binigay sa akin ng class. Okay, no? In-encourage ko po kayo na makikonnect po kayo, no? Kasi po, pagpapahingayin po muna natin ang ating butiking senior pastor. Nako, yung sitwasyon niya po, no? Dahil sa kanyang mata. Hayaan po natin na ito po yung manumbalik, no? Sa dati na mali